Tama ba itong ginagawa ko? Lagi na lang ako. Ako na lang ang parang nagpapasa ng problema ng pamilya ko. May mangyayari pa bang maganda sa buhay ko? You don't have to save me. You just have to hold my hand while I save myself. Because sometimes all a person needs is our support. Ayun nga ang masakit. Yung given na dapat, pero hindi ma-give. Yung maliit na bagay, di pa maibigay. Yun ang masakit. All we need is a little support. Someone who can help us do what we can already do. Alam naman natin ang gagawin natin eh. Ginagawa naman natin. At kakayanin natin para sa pamilya natin. Pero tao lang tayo. Si Kristo, kinailangan niya ng suporta. Tayo pa ba? Sigurado ba kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo? Sa mga desisyon ninyo? Sa mga plans ninyo? Kasi kapag sigurado ka, kalmado ka. Kahit pa may mangyaring mga problema along the way, at kahit pa may masabing negatibo ang iba, you are just wasting your time. Walang kapupuntahan yung ginagawa mo ngayon. Mali yung diskarte mo ngayon. Masakit yung mga negative comments na yan, pero ipapagpag mo lang sapagkat sigurado ka sa yung mga ginagawang hakbang. Gagawin mo lang challenge yung mga negative comments na yan para patunayan later on sa kanila na tama ang iyong mga naging desisyon sa buhay. Nung magdesisyon po akong pumasok ng seminaryo, ang daming tumaas ang kilay sa mga kaklase ko, maging sa mga kamag-anak ko. Hindi niya pinag-iisipan ang desisyon niya. Nagmamagaling lang yan. Gusto lang maging iba sa mga kaklase niya. Pinipilit lang yan ng kanyang ina. 3 taon lang yan sa seminaryo. Lalabas din yan. Masakit yung mga comments na yun. Pero dahil sigurado ko sa aking desisyon, ginawa ko lang challenge yung mga comments na yon. At eto na ako ngayon. Sinabi ko ito as an intro para mas ma-appreciate niyo yung transfiguration o pagbabagong anyo ni Kristo. Kasi yung konteksto ay ito, papatay na siya. Tulad mo, tulad ko, naging tao rin siya. Natatakot din siya. Hindi lingid sa kanya yung paghihirap na tatamuhin niya sapagkat bago siya napako sa krus, marami na ang naipako dyan. Nababalitaan niya, pwedeng nakita na niya. Alam niya yung paghihirap na naghihintay sa kanya. At siya'y kinakabahan. He needed an assurance. Yung magsasabi sa kanya, tama yung ginagawa niya, tama yung landas na tinatahak niya, at walang makapagbigay ng assurance na yan sa kanya. Kahit ang mga alagad niyang matagal at madalas niyang kasama, sino ang nagbigay ng assurance? Ang Diyos Ama. Kaya, nagbago ang anyo niya upang ipakita sa kanya ng Ama, anak, tama na mamamatay ka. Pero ang lahat ay hindi magtatapos sa kamatayan. Ganyan ang magiging itsura mo. Kalwalhatian. Glorified body. Ipinakiusap sa kanya sina Moises at Elias na mga mahalagang personalidad sa Biblia ng mga Hudyo upang ipakita sa kanya, anak, ang mangyayari sa iyo ay matagal ko ng plano. At kapag pinlano ko, sisiguraduhin ko, everything will fall according to my plan. At isang tinig mula sa langit ang narinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Ikaw ay aking kinalulugdan. In other words, anak, pinaka-favorite kita. Bakit kita pababayaan? Alam po ninyo, pagkatapos nito, tama, hindi naman totally nawala yung kaba ni Kristo. Sa hardin ng Gethsemane, ipapakiusap pa rin niya sa Ama. Ama, kung maaari ay ilis mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero yung transfiguration moment na ito, yan ang babalik-balikan ni Kristo. Yan ang magpapalakas ng loob niya upang tuwit-tuwin ay sabihin niya sa Ama, kahit natatakot minsan siya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sapagkat sinabi sa kanya ng transfiguration moment na yan,
Tama ang ginagawa niya. May mangyayaring maganda sa kabila ng tatamuhin niyang paghihirap at kamatayan. Mayroong muling pagkabuhay. Ibinigay sa kanya ng Ama ang assurance na yan. Hindi kita pababayaan. Ikaw ay aking susuportahan. Papaano ka pa kakabahan? Iba kasi yung nagagawa yung alam mo may kasama ka at sinusuportahan ka. Tingnan po ninyo sa kahit anong sports. Hindi mo kinakailangang manghula. Liyamado lagi yung may home court advantage. Yung halimbawa, yung lahat halos ng mga tao sa venue nakakampi sa'yo at nag-cheer sa'yo. Mas malakas ang chance mong manalo. Lalakas ang loob mo. Kaya nga may imbitasyon ngayon ng SBP, ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Punuin daw natin ang Philippine Arena ngayong darating na August 25. Ano yun? Hindi concert, FIBA World Cup. Kasi lalaban ng gilas, puso. Ang makakalaban malalaki, athletic, malalakas. Kailangan natin suportahan ang Gilas Pilipinas. Actually, ang sabi, gusto nating mag-set ng world record pagdating sa attendance sa FIBA World Cup. Pero sigurado ko, secondary lang yan. Ang unang-unang gusto natin, syempre, ang manalo ang Gilas. Mas lalo kasi silang gaganahan kapag sila'y ating sasamahan at susuportahan. Isa pang paglalarawan sa mga nanay dyan na ang mga anak sa unang pagkakataon ay papasok na sa eskwela. First time, ngayong darating na pasukan. Sa mga nanay na mayroong mga anak na ganyan, good luck. Kasi malapit na kayo sa exciting part. Ayan, iyakan, pakiusapan. Mama, nanay, wag mo akong iwan. Nay, uwi na tayo. Nay, ayoko na dito. Binili mo ng gamit, pagdating doon, ayaw na. Tawa-tawa ka. Bakit? Naging ganyan ka rin, di ba? Kinabahan din tayo nung una. Pero nang sabihin sa atin ng ating ina, o kaya ng ating ama, ng ating guardian, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Diyan lang ako sa labas, di ba? Tahan na. Pero habang nagkaklase ka, lumilinga-linga ka, baka iniwang ka na. Mahalaga na meron kang kasama at meron sa iyong sumusuporta. Hindi nagbabago yan. Kahit tayo'y matatanda na, may uban na, kailangan pa rin natin ang kasama at ang suporta. Hindi natin kinakailangan necessarily ng isang taong gagawin para sa atin ang lahat. Ang kailangan natin, kahit konting suporta, habang tayo pa rin ang gumagawa ng lahat. Hindi naman nagpapalit si Jesus, siya pa rin ang ipinako sa krus, pero malaking tulong ang suporta ng Diyos. Hindi naman natin papalitan ang Gilas Pilipinas, sila pa rin ang lalaban sa malalakas na mga koponan, pero malaking bagay kung sila'y ating sasamahan at susuportahan. Yung eksena kaninang sa mga pictures na nakita nyo, hindi naman sasabihin nung ina, okay, sige, may iyak ka, ako na lang dito, lumabas ka na, umuwi ka na. Walang ganun, Mars. Yung bata pa rin ang nag-aaral. Pero malaking bagay kung siya'y sinasamahan mo at sinusuportahan mo sa pag-aaral. Hindi natin kinakailangan ng taong gagawa para sa atin ng lahat. Ang kailangan natin ay suporta habang tayo pa rin ang gumagawa ng lahat. Sabi nga ng dalawang quotes na pagdudugtungin ko na, you don't have to save me. You just have to hold my hand while I save myself. Because sometimes all a person needs is our support. A helping hand can be a ray of sunshine in a cloudy world. Pakita natin ang picture ni Judy Lynn at ng kanyang asawa. December 31, 2021, nang magkaroon sila ng malaking problema. Ang kanyang asawa na aksidente habang nagtatrabaho, naapektuhan ng utak, nagkaroon ng kapansanan. Mayroon silang 2 anak na batang-bata pa. Mula noon si Judy Lynn na ang nagtaguyod ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho para panggamot ng mister niya, para sa pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak nila, at para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya, siya! Hindi madali sapagkat mahirap lang sila. Kaya I suggest, i-follow nyo rin tulad ko, yung page niya,
at suportahan natin siya. Ang kinukuha niyang trabaho, ang shifting, 3 p.m. to 12 midnight. Kasi sa umaga, papaliguan niya ang kanyang asawa, asikasuhin niya ang mga anak nila. Sa tanghali, darating ang anak niyang bata pa. Mula sa eskwela, 2 p.m., siya naman ang aalis. Magte-take charge yung panganay, pati yung bunso niya, sa pag-aalaga ng tatay nila. Samantalang siya papasok na, uuwi, umaga na, araw-araw, ganon. Kawawa. Tulungan natin siya. Pero alam po ba ninyo kung ano ang transfiguration moment sa buhay niya, na nagpapalakas ng loob niya, nagbibigay ng inspirasyon sa kanya? Ang mga anak niya. Tingnan po niyo yung video na ito, na huli cam sa camera. CCTV ng bahay nila. Ang ginagawa ng bunsong anak niya, inaasikaso ang kanyang ama. Inaangat yung medical bed ba ang tawag dyan? Medyo mahirap kasi mabigat ang kanyang ama. Tingnan po yung effort na naka-fast forward na yan. At bakit? Dahil papakainin na niya ang kanyang ama. Hindi siya inutusan ng kanyang ina. Ito yung pahayag ni Judilyn tungkol dyan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo. I'm so proud of you, anak. Hindi ko akalain sa ganyang edad mo, alam mo yung sitwasyon natin. Madalas, hindi na kita naiintindi dahil nagwo-work si mami. Pag naman ako nasa bahay, si daddy mo ang inaasikaso ko. Iniwan ko kayong tulog ni daddy. Namalengke ako saglit. Pag uwi ko, nabili mo na ng pandesal ang daddy mo at napakain mo na din ito. Pati almusal mo, ikaw na din ang nag-prepare. Don't worry, anak. Babawi si mami at daddy sa iyo. And your daddy is so proud of you as well. Sa message na ito ni Judilyn, sige nga, may na-sense ka ng hopelessness, even a bit of it? Nalulungkot ba siya? Na para bang, kawawa naman yung mga anak ko, batang-bata pa. Dumaranas na ng ganyang paghihirap sa buhay nila. Nakasense ka ng parang pagkukwestiyon, pagtatampo sa Diyos, Lord, ano ba naman to? Why are you permitting this to happen, especially to my children? Wala! In fact, finalo ko nga po siya. Chinek ko yung mga videos niya. Baka may isang sasablay na sinisisi ang Diyos. Wala eh. I could not sense even a bit of hopelessness. Pag-asang nasa-sense ko. Tingnan po ninyo yung message dyan. Di ba sabi dyan huwag kang mag-alala anak, don't worry. Babawi si mami sa'yo at si dad. Babawi. Hirap ka pa nga Paano ka babawi? Babawi. May kapansanan pa nga yung asawa. Anong babawi? Sigurado kang mangyayari ito, Judilyn? Pero ganyan lagi ang sense ng mga videos niya. Saan siyang muhugot ng pag-asa? Aber! Transfiguration moment na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Lalong-lalo na, sa pamamagitan ng mga anak nila. Yung mga mumunting bagay na yan ang nagbibigay sa kanya ng assurance, Judilyn, you are on the right track. Kahit nahihirapan ka, kahit hindi mo alam ang mangyayari pa sa kinabukasan, kung makakaon pa kayo sa kahirapang ito, you are on the right track. You are doing well. Gawin mo lang, ituloy mo lang. Ano yung assurance na may mga ganyan? Yung ginagawa ng mga anak niya. Simpleng bagay na mabubuti at magaganda na nagpapahayag sa kanya. Tulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, sa gitna ng karimlan, may isang ilaw na kahit aandap-andap hanggang sa maranasan ang buong kaliwanagan. Ang isang buong tala. Umunting liwanag, mumunting gawa ng kabutihan na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Meron akong mas maganda pa, mas mabuti pang aabangan. Kapatid, yun ang kailangan natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga sagadang sakripisyo para sa pamilya. All we need is a little support. Someone who can help us do what we can already do. Alam naman natin ang gagawin natin Ginagawa naman natin. At kakayanin natin para sa pamilya natin. Pero tao lang tayo. Si Kristo, kinailangan niya ng suporta. Tayo pa ba?
Tayo pa bang nagsasakripisyo rin, hindi man sa buong mundo, kundi para sa buong pamilya mo na para sa iyo ay mundo mo? Kaunting suporta lang ang kailangan. Tama ang Diyos ay magpapadala ng mga suporta, pero pinagdarasal ko na sa bawat taong narito, ang unang-unang suporta natin ay manggaling sa pamilya natin, kasi iba ang suportang galing sa pamilya, in as much as sila naman ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo talaga. Kahit konting suporta lang. Mga mister, magpakatino ka lang. Bilang pare, ang dami kong na-encounter na problema sa pamilya. Madalas ang problema galing sa inyo. Galing sa lalaki. Galing sa pagluloko mo. Pakatino ka lang. Makapagtrabaho ka sana, okay. Pero bonus na ngayon magpakatino ka lang. Sa mga misis, konting konsiderasyon lang. Sa mga anak, magmahalan lang tayo. Kahit di ka mang-honor, pagbutihin mo lang pag-aaral mo. Just do your best. Give your best. At sa magulang, konting respeto. Respeto. Sa kapatid, malasakit lang sa kapatid. Ang liit na bagay, pero malaking bagay yan para sa pamilya. Sapagkat madalas na ibibigay natin yan kahit hindi hinihingi ng iba. Binibigay mo yan sa kasama mo sa trabaho. Binibigay mo yan sa suki mo, sa kasama mo sa negosyo. Binibigay mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Hindi mo maibigay ang kahit konting suporta. Kaya malaking bagay kasi matagal na niyang hinihintay. At kaya malaking bagay kasi yan ang sasagot sa tanong ng taong nagsasakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay. Yung tanong ng taong nagsasakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay ay madalas, tama ba itong ginagawa ko? Lagi na lang ako. Ako na lang ang parang nagpapasa ng problema ng pamilya ko. May mangyayari ba bang maganda sa buhay ko? Kapatid, kung may pakisama ka kahit konti, nagpapakatino, nagpapakabuti, nagmamalasakit, sasagutin mo agad yung tanong niya. Opo, Papa. Opo, Mama. Oo, anak. Oo, tol. May mangyayaring maganda. Kasi kahit papaano, may ginagawa akong maganda. Yun ngang sa tulong ng Diyos, yung mga pangit na pangyayari, pwedeng ma-convert sa mabuti. Yun pa kayang magsisimula na agad sa mabuti? Mabuting asawa ka na, mabuting anak ka na, mabuting kapatid. Mas maraming mabuting mangyayari. Mas magkakaroon ng pag-asa sa huli. Ito sana ang ipagkaloob natin sa isa't isa. Hindi na dapat pinagdarasal sa misa. Sana tumino yung asawa ko, sana magkaisip yung anak ko, sana magmalasakit yung kapatid ko. Kasi dapat given na yan Dapat ang pinagdarasal natin, Lord, sana gumaling na ako sa sakit ko. Lord, sana yung trabahong ito. Lord, sana ma-achieve. Dapat yun na ang mga dasal natin Hindi na dapat pinagdarasal yung sa pamilyang yan kasi dapat binibigay na yan. Given na dapat yan. Yun nga ang masakit. Yung given na dapat, pero hindi ma-give. Yung maliit na bagay, di pa maibigay. Yun ang masakit. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero gawa ka pa rin ng gawa ng mabuti. At kahit na may mga masama pang nangyayari, may masama sa iyong iginagante. Yung nagmamahal ka ng buho, kahit kulang ang pagmamahal na natatanggap mo. Yung nagpapatawad ka ng tao kahit na hindi humihingi ng kapatawaran o hindi karapat-dapat sa kapatawaran nito. Ang tunay na sumusunod kay Jesus, talagang nasasaktan. Sana maging masaya tayo kahit may mga krus tayo sa buhay. Sapagkat, kayo po ba ay tunay na tagasunod ni Kristo o tagahanga lang? Are you a true follower or you are just a fan? Bagamat may relasyon, may pagkakaiba po yan na dapat nating malaman sapagkat po pwedeng mabatay dyan ang ating magiging kaligtasan sa buhay na wala hanggan. Sa palagay ko,
ang ililigtas ng Panginoon, ang papapasukin niya sa kalangitan, ay yung totoong mga tagasunod niya at hindi yung mga naging fans lang niya. Kaya pag-isipan po natin kung ano tayo sa dalawa. Kasi po pwedeng isipin natin, okay lang na maging fan. Hindi po Kasi maliwanag ang sinasabi sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon sa kaniyang mga tinawag, "Come, follow me." Di naman niya sinabing, "Come and be my fan." At pwede rin nating isipin na tagasunod na tayo ni Jesus simply because nagsisimba tayo, nagninilay tayo ng kanyang salita, gumagawa tayo ng kabutihan paminsan-minsan, pero sa huli, we'll be surprised. We are just a fan. Sapagkat hindi tayo nakapag-establish ng malalim na relasyon sa Diyos na dapat nating sundan. So, paano po ba tayo magiging tagasunod ni Jesus? Paano tayo makapag-establish sa tulong niya ng malalim na relasyon sa Kanya upang hindi tayo manatiling fan, kundi tunay na tagasunod niya? Ang fan po kasi, batay sa ating karanasan, nandyan lang kapag may nakukuha sila sa hinahangaan nila. Gwapo yung hinahangaan, maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, madiskarte. Pero kapag hindi na, kapag ang fan ay wala nang nakukuha, kapag ang hinahangaan ay pumapalya na, sumasablay na, pumangit na, natatalo na, ang fan ay hindi naman nanatiling fan. In fact, may mga fans nga na kahit hindi pa totally laos yung hinahangaan nila, basta sumablay lang, iniiwan. Halimbawa, kumakanta yung hinahangaan, pumiyok. Ay, minsan binubuyan. Sumasayaw pero sumablay, minsan binubuyan. O dito sa Pilipinas, hindi nga ba't ang sikat na fans ay mga fans ng Barangay Ginebra? Di ba? Pero pansinin po ninyo, kahit ang ilan, minsan marami pa nga sa mga Barangay Ginebra fans, lumalabas na ng arena, lumalabas na ng gym. Iniiwan na ang Barangay Ginebra kapag tansyado nila na ang Ginebra ay talo na. Those are just fans. Hindi ganun ang gusto ni Jesus. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung nangyari sa John 6:66, nang marami sa kanyang mga fans ang umalis sapagkat may nasabi siya o may nagawa siya na hindi nila nagustuhan according sa expectation nila. Di naman niya pinigil Di naman niya sinabing, "Teka, wait lang, saan kayo punta? Meron kayong hindi nagustuhan sa sinabi ko, sa ginawa ko? O sige. Babaguhin ko. Mag-a-adjust ako sa inyo. Huwag lang kayong umalis. Patuloy niyo lang akong i-follow." Hindi. In fact, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, "Kayo, aalis din ba kayo?" Kasi what the Lord wants are committed followers and not fickle-minded fans. Kaya nga, hindi naman siya gumagawa ng himala para lang makapagpahanga. Kaya nga, hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang kapakanan. Kaya nga, may mga ginawa siya ng mga bagay at may mga sinabi siyang bagay kahit ayaw ng mga fans niya. Nagpagaling siya kahit araw ng pamamahinga. Nagpatawad siya at nakisalamuha sa mga makasalanan. At pinanindigan niya na siya at ang Ama ay iisa. Sapagkat walang pakialam ang Panginoon, kumonti man o mawala man ang mga fans niya, basta may matitirang mga committed tagasunod at followers niya. Again, ang makapagliligtas sa atin sa huli, hindi ang magiging fan natin, kundi ang pagiging true and committed follower natin. Ano ba o sino ba yung tagasunod ni Jesus? Ang tagasunod ni Jesus ay yung talagang susundan siya upang matuto sa Kanya. Susundin lahat ng sinasabi niya, susundin ang aral niya, susundin ang gawin niya, ang style niya, upang si Jesus ay magkaroon ng iba yung impluensya na mapagpapabago sa buhay ng sumusunod sa Kanya. Following Jesus is ultimately imitating Him. Yun ang isa sa pinakaunang sense ng sumunod ka sa akin, tularan mo ako, mabuhay ka na tulad ko. And that is why
isa sa mga requirements ay denying ourselves. Sapagkat hindi tayo magiging si Jesus. Hindi natin masasabi yung sinabi ni San Pablo na hindi na ako nabubuhay kundi ang Diyos, si Jesus, ang nabubuhay sa katauhan ko. Kung ang paiiralin natin ay ang ating gusto. Kasi nga, our ways are not like His ways. Our thoughts are not like His thoughts. That is why following Jesus, imitating Him, means dying to ourselves. Yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero gawa ka pa rin ng gawa ng mabuti. At kahit na may mga masama pang nangyayari, may masama sa iyong iginagante, that's dying to ourselves. Yung itinatama ka ng isang tao pero nakikinig ka, hindi ka naiinis, tinetake mo sapagkat alam mong nakikita niya yung mali sa iyo, hindi mo sinasabi sa sarili mo, kahit sa loob mo, sino ba naman ito para itama ako? That's dying to ourselves. May ginagawa kang sa palagay mo'y mahalaga, may kinakausap ka, may pinapanood ka sa TV na gusto mong programa, pero iiwanan mo sapagkat kailangan mong magdasal na, nag-aalat ka talaga ng panahon para makaugnay sa panalangin ang Diyos Ama. That's dying to ourselves. Yung may nagmura sa'yo, kahit alam mong siya ang may kasalanan, pwede mong gantihan, pero hindi mo na lang gagantihan kahit kayang-kaya mo naman. That's dying to ourselves. Yung kahit na dumaranas tayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay, sakit na malubha, kahit nagbabago ka na, kahit nangumpisal ka na, pero ang kagalingan hanggang ngayon ay wala pa, but you're still praising God with all your heart, that's dying to ourselves. Yung nagmamahal ka ng buho, kahit kulang ang pagmamahal na natatanggap mo, yung nagpapatawad ka ng tao kahit na hindi humihingi ng kapatawaran o hindi karapat-dapat sa kapatawaran nito, yung nagbibigay ka kahit nabigyan mo na, that's dying to ourselves. At marami pang iba. Dapat consistent ito, ha? Kaya nga sasabihin ni St. Luke sa atin, deny ourselves, die to ourselves, take up our cross daily, consistently, sapagkat doon lamang tayo magiging tunay na tagasunod ni Jesus. Doon lamang tayo mapapalapit sa Kanya, na kahit hindi natin makuha, yung hinihiling natin sa Kanya, hindi na yun ang mahalaga, sapagkat more than the blessing, siya na pinagmumulan ng blessing, ang nakamit na natin sa buhay natin. More than the healing is a healer. More than the forgiveness, He who forgives is now in our lives. Anong mapapala ng tao? Makamtan man natin ang buong mundo if we lose our soul in the process. Paraphrasing this, pwede nating sabihin, higit na mahalaga para sa Panginoon, yung siya ay maramdaman natin sa buhay natin kaysa sa mga blessings na hinihingi natin. Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Seloso ang Diyos. Kahit na kaya niyang ibigay yung blessing na hinihingi natin, ang gusto niya, siya muna ang ating hilingin. Doon tayo magiging tunay na tagasunod ng Panginoon natin. Sapagkat yung mga blessings natin na makukuha natin as a fan and will really encourage us to continuously be a fan, hanggang dito lang naman sa mundo yun . Pero yung pagiging tagasunod mo, na kahit hindi mo makuha yung hinihiling mo, nananampalataya ka pa rin kay Kristo, yung blessing nun, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Sapagkat ang tinatanggap ng Panginoon ay hindi yung basta fan, kundi yung tunay na tagasunod na. Tayo ba'y sumusunod sa Kanya dahil lamang meron tayong makukuha? O dahil gusto nating ibigay, ano man ang kaya nating ibigay upang tayo ay maging katulad niya? Tayo ba'y sumusunod sa Kanya sapagkat humahanga lamang tayo sa Kanya? O tayo sumusunod sa Kanya sapagkat gusto nating matulad sa Kanya? Ang pinakamagandang tanong upang yan ay malaman ay meron na ba tayo mga naisakripisyo para sa Kanya? May naisakripisyo ka na bang tao, bagay, prinsipyo para mas mapalapit sa Kanya? Alam kong mahirap yon. Yung magsasakripisyo ka ng someone or something for God. Pero ganun talaga ang pagsunod kay Jesus. It's not a walk in the park. Baka nga dapat kabahan pa tayo kapag komportable ang buhay natin. Ang tunay na sumusunod kay Jesus talagang nasasaktan. Kung papaanong nahirapan ka sa sakit mo, kung papaanong nahirapan ka intindihin ng asawa mo, kung papaanong nahirapan kang pagpasensyahan ng anak mo, kung papaanong nahirapan kang suportahan ng pamilya mo,
That is difficult, but it is good. Sapagkat sa pamamagitan nito, pwede talaga tayong makasunod at matulad kay Jesus. Nung ako'y na-assign dito, talagang sabi ko, mahirap to. Kasi walang simbahan o walang kumbento. Pero sumunod tayo. Sapagkat minsan ay nasabi ko na, naniniwala ako na ginamit lang ng Diyos ang nag-assign sa akin dito. Pero siya talaga ang nag-assign sa akin. It won't be easy, I thought. Pero gano'n naman talaga. It shouldn't be easy. It must be difficult. Pero dun tayo mas nababasyo sa ating sarili upang punuin tayo ni Jesus. Nababasyo sa ating pride, nababasyo sa ating self-reliance, nababasyo sa ating mga sariling kagustuhan upang punuin tayo ni Jesus. Doon tayo namamatay sa ating sarili upang siya ang sa buhay natin ay totoong mag-shine o mabuhay. In that way, nakasunod na tayo sa Kanya, natulad pa tayo sa Kanya. At kapag tayo'y natulad sa Kanya, abay tandaan natin, hindi lamang tayo magiging fans na cheering God from afar. Go God, go God. Sige, Lord, ayusin mo yung pamilya ko, ayusin mo yung negosyo ko. Go, go, go. Hindi lang tayo magiging fan na ganon. Tayo magiging involved sa laban. Nandun mismo tayo sa laban. Tayo mismo, kasama ni Jesus, sa tulong ni Jesus, ang mag-aayos ng buhay ng iba, lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Sapagkat tayo sumusunod sa Kanya, and in the process of really and constantly following Him, becoming like Him, Jesus living in us, Jesus working through us. So, ano bang magagawa natin if Jesus is with us? We can save people. So nakita po natin malaki ang nagagawa kapag tayo naging tunay na tagasunod. Magagawa na natin, makakamit na natin yung mga hinihiling natin sa tulong ng Panginoon natin sapagkat siya na ang gagawa sa pamamagitan natin. Mga kapatid, hindi masama na maging fans ni Jesus, provided our being a fan would lead us to becoming a committed follower of Jesus. At mangyayari yon na tayo tunay na tagasunod na ni Jesus and not just a fan kung tatanggapin natin ang regalo niya at kung matutuwa tayo sa regalo niya. Ang regalo niya, ang krus. Sapagkat we cannot accept Jesus without accepting the cross. Pag tinanggap natin si Jesus, kasama ang krus. Package yun. Hindi po pwedeng walang krus. Yun ang pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Sana maging masaya tayo kahit may mga krus tayo sa buhay. Sapagkat doon tayo tunay na makakasunod sa Kanya. Doon tayo mamamatay sa ating sarili upang siya ang sa atin ay mabuhay. At kapag nangyari yon, magagawa din nating makapagligtas ng iba sa pamamagitan niya na sa atin ay nananahana sapagkat tayo naging tunay na tagasunod niya. Sa gayon, mararamdaman ng tao sa piling mo ang tulong ng Diyos. O sige nga, ikaw. Ikaw kapatid, na masyado ng sakripisyo ang pagbubuhat na ginagawa mo sa krus ng pamilya mo. Sige nga, dahil sa'yo, di ba? Nararamdaman nila ang Diyos. Dahil sa'yo, di ba? Nararamdaman nila na maliligtas pa rin sila sa unos. Sapagkat kasama nila ang Diyos. At yan ay sa pamamagitan mong nagpapasan ng kanilang krus. Sa pamamagitan mo, nangungusap sa kanila ang Diyos. Huwag po nating katakutan ang pagiging tagasunod ni Jesus. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kasi hindi pa man meron ng biyaya na sa atin ay nakalaan. Ipupush ko, nakapangalan. And to whatever blessing God has put your name on, sa'yo lang yun. Kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay sa iba yun. Sa'yo lang yun.
So no matter how good we are, ano man ang ating mga ginagawang kabutihan, wala pa rin tayong karapatang to demand from God. Ang ating mga nare-receive na bayaya ay mga privileges lang. Kaya nga graces ang tawag dyan. Ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi dahil karapatan natin at obligado siya, kundi dahil mabuti siya at mapagmahal siya. Ganun lang kasimple talaga. Besides, sipin po ninyo, kung ang paiirarin lamang ay ang katarungan ng Diyos, baka sa dinami-dami na ating mga nagawang kasalanan, baka kahit isang piso o kusing, wala tayong matanggap na biyaya dahil dyan. At kung paiirarin lamang ng Diyos ay ang kanyang katarungan, matagal nang gunaw ang sandaigdigan. So good thing, ang pinaiiral niya ay ang pagmamahal niya, ang kabutihang loob niya. May kanya-kanya tayong biyayang nakalaan para sa bawat isa. Hindi natin kailangang mag-igitan, ni hindi natin kinakailangang mag-agawan. Napakasarap isipin na hindi natin kailangang mag-unahan. Hindi tayo mamumubusan ng biyaya sapagkat sa bawat isa sa atin ay nakalaan. Kaya may batayan yung sinasabi natin, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayaring para sa'yo. Mangyari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa'yo, ano mang gawing pilit ng ibang tao na masunod ka, darating at darating sa'yo. Para sa'yo. Pwede kang sulutin ng iba, pwede kang dayangin ng iba, o pwede ikaw mismo magkasala, magkulang talaga. Pero kung babawi ka lang, babangon ka lang, magme-make up ka lang, ang biyayang para sa'yo ay para sa'yo. Kung pwedeng madelay, pero mararanasan mo. O kung hindi man, mararanasan ng mga taong mahalaga sa'yo. Sana mga kapatid, ito ang magbigay sa atin ng pag-asa. Lalong-lalo na sa mga nakararamdam ngayon na tayo'y napag-iiwanan na. Ang tagal mo nang walang anak. Ang tagal mo nang may sakit. 40 ka na, may jowang walang ka. Ang tagal na ng problema sa iyong pamilya. Ang tagal mo nang naghahanap buhay, nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Ang bigat nito. Lalong bibigat ito kapag may makikita kang iba na sa love life, sa business, sa family ay masaya kahit ngayong panahon ng pandemya. Huwag ganon. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa'yo. May para sa'yo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero wag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya wag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa iyo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang. Katulad ng mga nahuling nagtrabaho. Again, nahuli silang nagtrabaho. Hindi dahil sila'y makupad. Hindi dahil batugan. Ano ang kanilang katuwiran? Walang magbigay sa amin ng trabaho So, nandun yung pagsisikap. Kahit walang kumukuha sa kanila ng umaga, naghintay sila. Kaya ang biyaya na para sa kanila, talaga ay nakuha nila. Ganun din. Kapatid, hindi papayag ang Diyos na ang iba ay mayroong pagpapala, samantalang ikaw, forever na wala. Hindi ganun ang magulang sa kanyang anak. Ang Diyos pa kaya. Lalo't higit kung ikay nagsisikap at nagtsatsaga, gumagawa ng kabutihan. May blessing na para sa iyo nakalaan. Tsaga lang, kapit lang, wait lang.
In the saddle, I'm alone, cannot find my way back home. The time I'm lost and I'm fighting my feet, the only comfort way back. Walking through the dawn, racing with the issues, say we feel a dread. I like being watched, whisper it cold in my ear. They're telling me to be afraid. My mind playing trick on me. Can't escape. Dismay in the saddle. I'm alone. I can't find in my way. I'm back alone. Shake it in the saddle and I shake it in the saddle and I shake it. In the shadow and shake it. In the shadow, take it. In the saddle and shake it. In the shadow and shake it. In the shadow and shake it. In the shadow. Going through the dawn, racing with the issues. Say we feel a dread. I like being watched. Whisper it cold in my ear. You're telling me to be afraid. My mind playing trick on me. I can't escape. Dismay in the saddle. I'm alone. I can't find in my way. I'm back alone. Shake it in the saddle and I shake it. In the saddle and I shake it. In the shadow and shake it. In the shadow, take it. In the saddle and shake it. In the shadow and shake it. In the shadow and shake it. In the shadow.